Madami na ang nag-shift from traditional business to online business. Kaya kahit maliit pa ang iyong kapital, magkakaroon ka na ng business kahit ikaw pa ay isang estudyante. Actually, most of the sellers nowadays are students, but not everyone could balance it. Pero paano nga ba ipagsabay ang pagbibusiness at ang pag-aaral? Kaya kung ikaw ay isang student seller o isang estudyante na nagbabalak mag-business, panoorin mo ang vlog na to. Pero bago yan, intro muna tayo. Ito ang mga tips and tricks para mabalance mo ang student-seller life mo. Number 1. Categorize your tasks. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, maaari nating i-divide ang task mo into 3 categories. School tasks, business tasks, and then other tasks. Sa school tasks, dito mo gagawin yung paggawa ng assignments, modules, performance tasks, at pag-aaral ng lectures. Sa business task mo naman, nandito yung pagde-decorate ng FB page, Shopee store, marketing photos at pag-establish ng mga strategies to gain customers. Kasama na rin dito yung packing of orders at pagsagot sa customers' inquiries. Kasi aminin mo man sa hindi, maaari mo nga siyang isabay habang nag-aaral ka or habang nasa online meeting ka. Pero kadalasan, nagiging distracted ka at nakatuon na lamang ang atensyon mo sa business at hindi na sa school. At importante rin talaga ito na nakakategory kasi para maging maayos yung everyday flow natin. And you will know later kung bakit importante na maayos ang flow natin each and every day. Sa other task mo naman, nandito yung pagtulong sa gawaing bahay, panonood ng TV, pagsusocial media o pagliliwaliw, or kahit pagligo na kung saan kahit hindi mo muna sila gawin or unahin is okay lang. Last priority kung tawagin, except sa pagligo. Medyo guilty ako dito kasi ako, kapag meron ako maraming gagawin for a day or marami akong schedule na task na gagawin for a day, hindi ko muna inuuna yung pagligo, or hindi ako muna naliligo, and then siguro mamayang gabi na lang, or minsan kapag super napagod ako, matutulog na lang ako, no? Wala nang ligo-ligo, no? So, we have different priorities, kaya don't siya. Anyways, yun nga, or minsan naman, pag umagang-umaga, maliligo na ako, syempre, para ma-wipe din yung lahat ng katamaran sa katawan ko. Number 2. Set your goal. Sa pagiging student seller mo, importante din ang pagkakaroon mo ng goal both in business and in school. At dapat meron kang short-term and long-term goal. Para magkaroon ka ng purpose kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo. Ano ba yung purpose na to? Ito yung nagbibigay sa atin ng reason na bumangon ulit bukas ng maaga para gawin ulit natin yung mga ginawa natin kahapon. 'Di ba? Kahit na gano'n sila nakaka-drain, na sila nakakapagod, gagawin mo pa rin sila. You will still, push yourself to the limit. Para, kasi nga, meron kang purpose. Which is, halimbawa, sa school goals mo, ang short-term goal mo is matapos lahat ng mga school tasks mo ng mas maaga o nang hindi ka nagpo-procrastinate. While ang long-term goal mo naman is ang makagraduate. Sa business goal mo naman, ang short-term goal mo is magkaroon ka ng benta at makagain ka ng customers. At ang long-term goal mo naman is ang maging power seller o maging successful na negosyante. Pangatlo, set your schedule. Importante talaga ang magkaroon tayo ng schedule as a student seller para alam din natin ang mga dapat nating gawin patungo sa pagkamit ng goals natin. Yes, your schedule will help you to reach your goal. Kasi kapag every time na nasusunod mo yung schedule mo, that means na gagawa mo or na-accomplish mo yung every task na nakalagay doon. And then it will result to your short-term goal, and eventually, kapag lagi mo yung nagagawa, magre-result din siya to your long-term goal. Marami pa rin na nagtatanong kung ang schedule ba dapat natin is nakasulat sa cellphone or sa notebook. Pero kung ating iisipin, kapag ang schedule is nakasulat sa cellphone, madalas check muna natin yung Messenger, yung Facebook, yung Twitter, yung Instagram, or kapag daliw ka talaga, magti-TikTok ka muna.
hanggang sa nakalimutan na natin na ang purpose pala natin sa cellphone natin is pagtingin sa schedule natin. So, mas maganda siguro kung isulat mo na lang siya sa notebook or sa sticky notes para mas accessible, and then idikit mo siya sa pader. So, importante din talaga to kasi, limbawa, kapag may ginagawa tayo, diba? Limbawa, nag-aaral tayo. Tapos, kalagitnaan ng pag-aaral natin, or minsan, kapag magsisimula pa lang tayo mag-aaral, naisip natin na, ay, ipapak ko pala yung orders na ganito, ipipick up na mamaya ni rider, hindi ko pa nagagawa, magpiprint pa ako ng waybill. Hanggang sa, yun na lang yung naisip mo, hindi ka na nakapag-focus dun sa ginagawa mo. Kaya, ang gagawin mo, dahil nga laging hindi ka niya tinatantanan sa isipan mo, no? Di siya na lang yung una mong gagawin. Hindi mo na yung gagawin. Hindi mo na na-accomplish yung currently na ginagawa mo. So, not unlike kapag may schedule ka, merong allotted time for that task. Kaya, you will be able to focus kung ano yung current na ginagawa mo. And then, mas smooth yung flow mo. So, mas mainam din na gawin mo yung schedule mo the night before you sleep para hindi siya nakakapag-consume ng time kinabukasan. Kasi, kahit gaano ka-productive sa schedule mo, kung hindi mo naman siya kayang sundin, sis, wala pa rin mangyayari sa'yo. And also, para pagising mo rin, alam mo na yung mga gagawin mo. At mas mainam naman kung ang schedule na iyong gagawin is sinusunod mo or kaya mong panindigan. Sabi nga nila, control your schedule or your schedule will control you. Number 4, do the same task together. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat nakabatch yung mga gagawin natin. Kung sa umaga is school task, mamaya naman sa hapon is business task. Dahil kapag tinara mo silang pagsabayin at nauna si business, hanggang sa buong araw, siya na lang yung gusto mong gawin. Buong araw ka nag-edit ng marketing photos, nagsasagot ng customers inquiries, nag-establish ng mga strategies para magkaroon ka ng benta. Hanggang sa isang task na lang yung na-accomplish mo, which is yung business task mo nga. At nasa-set aside mo yung school task mo. Pwede naman yung ginagawa ng iba na shifting from one task to another, pero mas nakaka-consume siya ng time and then energy mo. Kaya mas maganda kung i-batch mo na lang siya. And then mas better din, diba, gawin yung mga dapat mong gawin sa business kapag alam mo na natapos ka na sa school task mo. 5. Right consistency. Hindi lang tayo dapat basta consistent sa ginagawa natin, pero we have to know kung ginagawa ba natin is appropriate and sakto sa goals natin, no? Kasi we have to practice right consistency. Kasi napapansin mo ba minsan na okay ka naman, consistent ka, pero parang wala pa rin nangyayari? Parang wala pa rin progress. Kasi baka we have to change our ways and strategies kapag ganun. Para mas maganda yung magiging resulta and then masakto na yung ginagawa natin or tama na yung mga nagagawa natin patungo sa goals natin or sa gusto natin maging. Kasi minsan kapag palagi kang consistent, ganun. So yung mga ginawa mo kahapon, kahit gano'n siya nakakapagod and nakaka-drain, bloated ka na, gagawin mo pa rin siya bukas and then ngayon, tapos bukas, and then sa susunod na araw, ganun pa rin. Hanggang sa dumating ka sa point na mapapaisip ka na nasan ka na ba, bakit parang andito ka pa rin, parang wala pa rin umaabante, ganun. Parang umabante man, pero konti lang. So, baka kasi mali yung ginagawa natin, no? Baka hindi siya nasa right path papunta dun sa goal na gusto natin. So, minsan kailangan din natin i-assess kung dapat ba ibahin natin yung ways natin kasi hindi lang tayo dapat basta consistent, but then, yung consistency na yun, dapat tama yung mga strategies or ways na nagagawa natin. Para ma-avoid din natin yung dumating yung point na mapapagod tayo or magsasawa sa mga ginagawa natin. Number 6, be motivated. Mahalaga ito sa lahat ng ginagawa natin. Motivated ka bilang isang seller and then motivated ka din bilang student dahil you work well when you are motivated. Dahil kapag ikaw ay isang motivated na student, mas maganda yung mga nagagawa mo. That means, mas matatapos mo yung mga schoolworks mo ng mas maaga, mas mapapasa mo sila ng maaga, and then on time nang hindi ka nahuhuli. Minsan, kapag motivated ka talaga, nakakapag-participate ka pa sa class mo kahit online.
At kapag motivated ka naman na seller, mas maganda yung quality of service na nabibigay mo sa mga customer. Na kahit anong i-attitude nila sa'yo, kahit anong yung treatment na ibigay nila sa'yo, ma-handle mo pa rin sila ng maayos kasi nga motivated ka eh. Positive ka lang. So, mas maganda talaga kapag ikaw ay isang motivated. Motivated ka talaga sa buhay na ma-reach mo yung mga goals mo. Dahil kapag ganon, mas mababalance mo sila ng mas maayos. And then, by that, wala ka set aside kahit isa sa kanila. Tampang huli, number 7. Magsimba linggo-linggo. Alam mo ba na iba pa rin yung energy na nakukuha mo kapag nagsimba ka kaysa sa simpleng nagpahinga ka lamang? At iba rin naman yung motivation at encouragement na makukuha mo kapag nakakarinig ka ng words niya. Ito talaga yung pinakang sekreto ko. Kasi ba, minsan, napapansin mo ba na nagpahinga ka na buong araw, natulog ka na, pero paggising mo, pagod ka pa rin? Kesa kapag nagsimba ka, nakare-refresh yung utak mo, nare-refresh ka, binibigyan ka ng energy na lumaban ulit for another week. So, ito talaga yung palagi kong ginagawa na kahit gaano ko ka-busy, kahit gaano ko kadaming ginagawa, basta pag linggo, 1 hour lang naman yan, magsisimba ako. Dahil iba yun talaga yung nakukuha mo. Kasi minsan kapag may pinagdadaanan ako, like minsan napapaisip ako na napapagod ako, ganyan, na ipagpipray ko lang na bigyan ulit niya ako ng energy for another week. And then boom, yung mga words na nakukuha ako doon, talagang sakto doon sa napagdadaanan ko ngayon. And then by that, talagang mapapa-thank you Lord ka na lang talaga, no? Kasi gagabayan ka niya sa lahat ng gagawin mo from the start until the end. And then makakaya mo lahat. According nga sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Again, 7 tips para mabalance mo ang student-seller life mo. Number 1, categorize your tasks. Number 2, set your goal. Number 3, set your schedule. Number 4, do the same task together. Number 5, write consistency. Number 6, be motivated. And then number 7, magsimba linggo-linggo. Kaya kung ikaw ay may natutunan sa video na ito, i-like and i-subscribe mo na ang channel ko. I-on mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na tips and tricks na gagawin ko. Wait! I-comment mo na rin yung ways mo para makatulong ka rin sa iba. Thank you!